tumigil ang human trafficking. Ibebenta daw sila ni Mr. Wong. Busy si Benito, kaya ako daw munang humarap sa inyo. Huwag na yan. Hindi ito ang tamang panahon. Yung mga ganong asta, yan yung mga pinapatay. Talaga lang, ha? Ay, mukhang na-promote pa nga siya, eh. Teka, hindi ito yung daan pabalik ng Bayang Pag-asa. Hope, will you marry me? May mga bagay lang akong kailangang alamin. Kailangan ko munang siguraduhin bago sabihin sa'yo. Sa lahat ng ayoko ay yung hindi nagtatrabaho ng maayos. Asa na si Hope? Umalis kanina umaga. Pumunta ng picnic. Naging paisi-isi kayo. Simula nang dumating ang kapatid ko dito. Tama? Sagot! Hindi po, boss! Hindi po, boss. Hindi po. Hindi porke nagpapag-good shot tayo sa kapatid ko, e palalagpasin ko na yung mga katamaran nyo. Magkaiba kami! Si Hope, mabait. Pero ako, masama sa mga taong umaaksaya ng oras ko! At wala si Hope ngayon dito. Ako ang makakaharap nyo! Dali nyo nga sa akin yan. Ikaw yung malikot ang kamay, eh, no? Pinayagan kitang makabalik dito sa minahan ko. Pero kailangan mong pagbayaran ang pagkakamali mo. Papabagsakan kanila, papahirapan ng mga makapangyarihan. Lalo pag nasa baba kanila, para kalang langgam madali na tapakan. Hihilahin kanila hanggang mawala ng pag-asa at makakapitan. Ganda na ba ang kapalaran ng bawat isa? Hanggang sa uli, gustong mangarap hindi para sa sarili, kundi para sa iba. Kahit mahirapan na tuloy sa lipunan, puro sabihin, pinipilit ko pa rin abuti. Alam ko na madaming pagsubok ang dadaan, kahit nakapatayan man sa atin nakapay. Kaya di ka mapapayaan, ipaglaban, hahawakan ang kamay. Ako'y maninindigan para sa lahat, kahit kaya ko na siya'y mahilang. Di mapipilian, di ko tinigilan, pinalaban ko pa rin ang mga sisipong isusuko. Hope, I know it might look uncertain right now. I know. Pero kapag kinasal na tayo, I promise I will take care of you. I will always be there for you. You don't have to worry about our future. I've got it covered. Di mo na kailangan magtrabaho. May bahay na din sa Manila na pinapamana sa akin. Everything's set. You literally have nothing to worry about. Basta,
Naalala mo yung sinabi mo sa akin noon na aralin ko yung business ni Kuya Marcos? Yeah. Well, naaral ko naman na. Napag-alaman ko na kailangan nila ng doktor. At ako yun. Baste, ito yung calling ko eh. Yung maging doktor para sa mga trabahador ni Kuya Marcos. I just don't get it. Paano ka kikita niyan? Baste, it's not about the money. Gusto kong tumulong. Tsaka sa minahan lang sila nakakuha ng pera para sa pamilya nila. Tsaka, sino tutulong sa mga trabahador na yun kung hindi ako? I can't say yes to you. Ang unfair naman kapag umuo ako para sa'yo. If yung calling ko, tinatawag ako dito sa Bayang Pag-asa. Wag mo! Marcos! Wag na po! Wag mo si Utoy! Ako na lang po! Sigurado ka? Opo! Domingo! Sige! Hawakan niyo to. Doon! Ganda! What? Domingo! Domingo, wag! Wag po! Domingo! Manood ka! Kasalanan mo to! Wag po! Domingo! I hope you understand. May choice pa ba ako? Yeah. Of course I understand. Thank you. Well, Hope, if it's alright with you, I would like to stay here a little bit longer sa Bayang Pag-asa. Baka makita ko naman kung ano nakikita mo dito. Maybe I can fall in love with this place. Who knows? Maybe one day dito na rin ako tumira. Parang sobra naman ata yun, Baste. No. Seriously, susuportahan kita kung anong gusto mo. Susuportahan kita sa calling mo. And if it's important for you, I guess it's important for me too. Thank you. Ano? Wala pa rin ba? Wala pa rin. Mukhang nagpalit lang ng shift yung mga gwardiya. Pero wala pa rin ibang pumapasok at wala pa rin ibang lumalabas. Diyan lang pala kayo. Boss naman, ba't ka nagugulat ng ganyan? Sorry lang. Yan ba yung warehouse na may human trafficking, Zane? Yan nga. Pero mukhang hindi na tayo makakabalik. Kung tama ang hinala ko, pwede may connection yung sa iniimbestigahan kong missing persons case.
Hindi ko lang mapausad kasi laging nakikita sa mga teknikalan sa batas. May mga haram dyan. Sigurado ako, meron kinalaman dito si Governor Miguel. Alam mo, Batch, malamang sa malamang. Konektado tong mga missing person cases mo sa human trafficking rin. Ibig sabihin nun, mas lumakas ang pwersa ni Miguel at ni Balmores. At kung lalabanan natin sila, kailangan natin ng malakas na tuwid at masulidong plan. Hindi tayo pwedeng magkamali. Nasa yung logbook, gusto ko makita. Ito po, ma'am. Itong dalawang truck na to. Saan ito napunta? Hindi ko po alam, ma'am eh. Wala pong nakalagay. Alam mo kung ano naman. Hindi mo rin alam. So paano nakalis itong dalawang truck na to sa warehouse na to nang hindi mo alam kung anong laman at kung saan nagpunta? Sino ba nag-authorize nito, ha? Sino? Hindi mo rin alam. O sige, baka ito makatulong para maalala mo. Ha? Ano? Yan si Christine. Ang alam lang namin, kirida siya ni Judge Balmores. Bukod dito, wala na kami ibang alam. Ano siyang multo? Bigla-bigla na lang kung sumusulpot sa mga investigasyon namin. So tama nga, talagang may koneksyon si Balmores sa human trafficking. Pwede. Pero may napansin kami dito. Mababawasan unti-unti ang mga missing persons cases sa Rosario. Mas okay, di ba? Mas maganda yun. Hindi, Robert. Nauubusan na sila ng dadamputin dito. Tama, Rob? Tama. At kapag wala na silang madampot dito sa Rosario, Sa ibang lugar naman sila pupunta para kumuha ng mga babae. Grabe. Parang cancer talaga no? Kailangan natin gumawa ng paraan. Pero kulang tayo. Kailangan natin si Norman. Mukhang effective yung ginawa mo kanina, bossing ah. Wala tayo may lugar sa mundo. Kailangan may pinaparusahan para malaman nila kung sino ang nasa itaas at kung sino ang nasa ibaba. Kailangan ng takot para pakinabangan mo sila. Pero, hindi kaya magsumbong ang mga yan kay Ma'am Hope? Lalo pa kapag nakita niya yung mga sugat nila. Aminado kong
mahirap kumilos dahil nandyan si Hope. Pero ang takot lang nila. Siguro naman lahat sila gusto lang maghanap buhay at walang gustong mamatay. Pero ito, hindi pwedeng tumigil sa pagtatrabaho. Lalo na't kinakapos tayo ng Pietra. Mukha rin namang walang aalma sa kanila, bossing. Lalo pa, wala na yung Norman. Sigurado akong nasa mas mabuting lugar na si Norman ngayon. Parang ipintakbo ng sasakyan ah. Parang may iba akong nararamdaman doon sa makina ah. Ano pa hinihintay mo? Tulungan mo ako! Alam mo, matagal na akong mekaniko. Mekaniko ka pala eh. Tulungan mo ako. Alam ko yung tunog ng sasakyan kapag sira. At hindi sira ang sasakyan na to. Tama ba ang kutob ko? Gusto kong ipapatay ni Marcos. Eh, lumabang ka kasi kay Marcos eh. Ayaw niya na pumapalang eh. Hoy! Kagagalaw! Bakit mo? Alam kong mahirapan akong patayin ka. Kaya tumawag ako na responde. Si Mercy, hanggang ngayon wala pa rin sa tabi ng apo mo. Kung sino ba magpapatuloy ng legacy ko? And yet, ibinigay mo lahat ng ibinandar mo dun sa taong nagtangka ng buhay mo. Dadalawa na nga lang tayo dito, di mo ba ako sasaluhan? Pasensya na po kayo ha. Wala kasi akong gana eh. Wala yung mga kaibigan ko. Baste, kamusta ang pag-stay mo dito sa bayan namin? Kuya, si Baste naman aalis din. Pero ako, dito na ako maghahanap ng trabaho bilang doktor. You and I were not so different after all. Akala mo siguro hindi ko nakikita yung mga ginagawa.